Hello. Kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil binigyan niya ako ng pagkakataon para na magbasa ng Bible at mag-share sa mga tao. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi ko maintindihan ang mga nakasulat dito sa Bible, sa mga salita niya, hindi ko maintindihan to kung wala si Almighty Father through the power of the Holy Spirit. So, last time, binasa natin yung Luke chapter 2. So, yung nasa Luke chapter 2, pinanganak si Jesus Christ nung time na yon at inilagay siya sa manger or sa kainan ng cow at horse. Doon siya inilagay ni Mary kasi wala silang mapuntahan na lugar or bahay or inn or wala pang Airbnb nun or hotel na matitirhan sila or marerentahan na kwarto. Kaya sa labas nanganak si Mary. Hindi natin alam kung yung pinanganakan ni Mary ay may bubong o wala. Pero ang nakalagay sa Luke chapter 2 is sa manger inilagay si Jesus Christ. So yung manger, alam natin no, na kainan ng hayop yun, no? So kung isa-search natin sa internet kung anong itsura ng manger, alam niyo ba ang itsura ng manger? So ito ang itsura ng manger, no? So sa ganyang lugar or sa ganyang lalagyan, inihiga si Jesus Christ nung baby siya ni Mary at ang damit lang niya ay cloth lang, swaddling cloth lang. So hindi ko maintindihan kung bakit Luke chapter 2 ang binasa natin last time kasi ang inaaral ko ng time na yon ay Mark chapter 2. So kaya pala Luke chapter 2 ang inaral natin last time or binasa natin dahil yun yung time na pinanganak si Jesus at ang unang nakakita sa kanya ay mga shepherd, mga pastol. So hindi nauna ang mga wise men or magi, kundi ang unang nakakita kay Jesus Christ ay mga pastol or shepherd. No, kaya hindi ko maintindihan. Ba't ito ko? Akala ko kasi nauna makita ng mga magi ang si Jesus Christ bago ang mga shepherd. Pero kung mababasa natin, mas nauna nakita ng mga shepherd si Jesus Christ kaysa sa mga magi. So basahin muna natin itong Matthew chapter 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. So mga Magi is wise men also. Hindi natin alam kung ilan itong mga Magi na to. Pero for sure, galing sila from the east. So yung mga Magi, tumitingin sila sa stars. Pinag-aaralan na ng stars. At sila ay mga galing sa east. Nung sinearch ko yung mga magi, usually ang kanilang religion ay Zoroastrianism. At naniniwala sila sa astrology at sa sorcery. So, magtataka tayo, bakit ngayon nakita ng mga magi si Jesus Christ? Bakit? Dahil yon sa star at inalaw ni Almighty Father na makita ng mga magi si Jesus Christ dahil si Jesus Christ para sa lahat ng tao, kahit sa mga taong makasalanan pwedeng masave. Ina-announce sa buong mundo na ipinanganak si Jesus Christ. Kaya kahit hindi gusto ni Almighty Father ang gawain ng sorcery or astrology, ipinakita ni Almighty Father sa buong mundo si Jesus Christ. Kaya binanggit yung mga magi. Okay? From the east came to Jerusalem. So yung magi galing sa lahi ni Ishmael. Kasi yun yung mga nasa Iran, Iraq, mga Middle East country. So nagpunta sila sa Jerusalem and asked, "Where is the one who was born King of the Jews?
We saw his star when it rose and have come to worship him. Sabi ng mga magi, nagtanong-tanong sila nung pagdating nila ng Jerusalem, asan ba yung King of the Jews? Kasi nakita namin yung star. At gusto namin siyang sambahin. Sabi ng mga magi. So up to now may mga magi, pa doon galing ang word na magic, no? Yung mga magician, doon galing sa word na magi. When King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. So nung marinig ni King Herod na nandun yung mga magi from the east, na-troubled si Herod, naguluhan siya or kinabahan siya, natakot siya. No? At pati na rin ang buong Jerusalem kasi hindi nila alam. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. In Bethlehem, in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. So, ipinatawag ngayon ni King Herod yung mga chief priests at mga teachers of the law at tinanong sa kanila kung saan ba ipapanganak yung Messiah. Ang sabi ng mga teachers of the law, yung mga nagbabasa ng Old Testament, okay? Yung prophecy nila Isaiah, nila Jeremiah, yung mga nasa Old Testament kasi inaaral yun ng mga chief priests and teachers ng time na yun. Tinanong kung saan may ipapanganak ang Messiah. Ang sagot nila, in Bethlehem, in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. So makikita to sa Micah, chapter 5, verse 2 and 4. So alam ng mga teachers of the law kasi nga nagpunta yung mga magi kasi nakita ng mga magi yung stars. Nabuksan lang ang isip ng mga tao nung nagpunta yung mga magi. Kasi kala nagtanong-tanong si Herod kasi nga dumating yung mga magi doon. So yung mga magi syempre medyo angat sila sa buhay at magaganda yung mga suot nila. Kasi wise men sila, no? At hindi pangkaraniwan ang itsura ng mga wise men. Kaya nagtaka si Herod bakit may mga taong dumating doon na mga magi or wise men. Kaya natakot si Herod, na anxious siya. Kaya ipinagtanong niya. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. So hindi binabanggit nga dito, sabi ko kanina, hindi binabanggit na kung tatlo lang yung wise men na yon or Magi kasi them ang sabi niya dito sa Matthew chapter 2. So tinanong ni Herod kung secretly, no? Tinanong niya ng patago, asa na ba yung si Jesus Christ? Asa na yung Messiah saan? So bakit patago pang tinatanong ni Herod? Kasi nga takot si Herod na mawalan siya ng kapangyarihan dahil may plano siya. He sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. Sabi ni Herod, gusto ko rin siyang sambahin, kaya hanapin yung mabuti. Punta kayo sa Bethlehem kasi yun ang sabi ng mga teachers of the law na sa Bethlehem ipapanganak ang Messiah. Kaya pumunta kayo doon, sambahin nyo siya at ako din, sasamba din ako sa kanya. Gusto ko rin siyang makita. I-report nyo sa akin pag nakita nyo na. Sabi ni Herod. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. So may sinusundan na stars yung mga magi. Tapos nag-stop yung star kung saan nandun si Jesus.
yung si baby Jesus. Kung saan nandun, doon nag-stop yung star. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. So, makikita natin dito sa verse 11, on coming to the house. So, nasa bahay na. So, sa mga shepherd, nakita nila nasa manger si Jesus Christ or nasa kainan ng mga hayop nakalagay si Jesus Christ. Pero yung mga magi, nakita nila nasa bahay na. Kasi hindi naman nakalagay na manger, hindi na nakita sa manger, kundi nasa bahay na. So yung nakikita natin pag nagse-celebrate kayo ng Christmas, meron kayong Belen, di ba? So, hindi yun accurate. Hindi accurate yung Belen, na? Kasi dito, nasa bahay na si Jesus Christ. So, may dadalang mga regalo, yung mga wise men or magi. Yung gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So, nagkaroon sila ng dream, no? Hindi vision, kundi dream naman. Gaya nga ng binanggit natin dati, nakikipag-usap si Almighty Father through visions and dreams. So, sa mga magi, through dream sila sinabihan na wag nang babalik kay Herod. After magbigay nila ng gifts ng gold, frankincense, and myrrh. Sa ibang ruta sila dadaan para hindi sila makita ni Herod. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up," he said, "take the child and his mother and escape to Egypt." So may angel na nagpakita kay Joseph. Dalhin mo yung baby at saka yung nanay. At tumakas kayo papuntang Egypt. "Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So gusto ni Herod na patayin si Jesus Christ. Ganon kasama ang tao. Kahit baby, gustong patayin. Simula't simula pa, syempre, ang naghahari sa puso ni Herod ay ang demon. Kasi hindi makadiyos si Herod. So kung mapapansin natin, nung time ni Moses, sa Exodus chapter 2 verse 1 to 10, gusto rin ipapatay yung mga baby na kasabay na ipinanganak ni Moses. Kaya si Moses napunta sa prinsesa ng Egypt kasi nga gustong papatay lahat ng mga babies nung time na yon. So nangyari na kay Moses yung issue na gustong patayin ang baby. Kagaya kay Jesus, gusto rin siyang patayin. Naintindihan niya ba? So si Moses, siya ang nagbigay ng inutusan ni Almighty Father na ibigay ang law sa mga tao. Ngayon, si Jesus Christ naman ang pinadala ni Almighty Father para mag-save sa atin. Gusto ring ipapatay. Pero hindi mangyayari yon dahil hindi gusto ni Almighty Father, kasi ang buhay natin nakasalalay kay Almighty Father. Kahit sino man ang gusto magpatay sa atin or ano man ang sakit natin, kung hindi pa gusto ni Almighty Father tayo kunin, hindi pa tayo aalis sa mundo na to, dahil nakasalalay ang buhay natin kay Almighty Father.
Kung may plano pa si Almighty Father sa buhay natin, hahaba pa ang buhay natin dito sa mundo. So dito na sa verse 14, so he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt. So tumakas sila, no? Papuntang Egypt. So dito din kay Joseph, dream din ang na-experience ni Joseph. So they left for Egypt where he stayed until the death of Herod. So hanggang namatay si Herod, dun sila nagstay sa Egypt. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, out of Egypt I called my son. So may prophecy, no, na out of Egypt I called my son. Makikita to sa Hosea chapter 11 verse 1. So lahat ng mga prophecy ay nagkakatotoo. Lahat ng sinasabi ni Almighty Father magkakatotoo. Kahit nasa Book of Revelation, magkakatotoo yun. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under. So, yung mga 2 years old na mga babies, pababa, gustong pinapatay. Pinapatay ni Herod. Kasi, nalaman niya na nautakan siya ng mga Magi, hindi na nagpakita sa kanya. Kaya nagalit si Herod, pinapatay ni Herod lahat ng mga babies, 2 years old and under. So, itong si Jesus Christ, hindi natin alam, no? Kung ano ang age niya dito nung makita siya ng mga Magi. Kasi ang banggit na dito ay sa verse 14 ay child. Hindi na baby. So, 1 year old, 2 years old. So, hindi baby, no? Kundi child na ang banggit. So, yung mga 2 years old na mga lalaki, pinapatay at pababa ni Herod. Kaya yung Belen pag Christmas na sineselebrate nyo, hindi yun accurate. Kasi nga, kung i-check nyo, yung Bible, hindi na baby dito si Jesus Christ, kundi child na ang tawag sa kanya. Naiintindihan ba? Sabi niya naman, panira na naman yan tong si Iska eh. Sinisira mo ang aming ano. Ito kasi ang nakalagay sa Bible. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin natin. Hindi tayo mag-iimbento. Kasi ayaw ni Almighty Father ng imbento. Gusto niya lagi ang katotohanan. So dito sa may Aramaic to English, ang sabi dito, he sent and killed all Talaye or boys of Bethlehem of all its borders, sons 2 years and under. So hindi na baby ang binabanggit dito sa Aramaic version. Tuloy natin, in accordance with the time he had learned from the Magi. Kasi madaming oras ang lumipas, no? Sabi, tataka siya, ang tagal nang dumating ng mga Magi, hindi na nagbalik Ba't ganon? Sige, ipapapatay na natin ang mga baby, ang mga bata 2 years and below. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. So may prophecy na naman na binanggit
na binanggit ni prophet na Jeremiah. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because they are no more. So ito ay makikita sa Jeremiah chapter 31 verse 15. So, kaya importante, babasahin din natin yung Old Testament kasi yung nasa Old Testament, makikita niyo rin sa New Testament. Pinaghiwalay lang yung Old Testament kasi Old Covenant yon, at yung New Testament ay New Covenant na dahil kay Jesus Christ. After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother, and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead." So nung namatay si Herod, nagpakita na naman ang angel of the Lord kay Joseph sa pamamagitan na naman ng panaginip or dreams, na ibalik si Jesus Christ at saka yung nanay ni Jesus Christ sa Israel. Umalis na sila sa Egypt kasi patay na si Herod. So he got up, took the child and his mother, and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. So nagkaroon ng anak, may anak si Herod, no? Ang pumalit sa kanya si Archelaus. So natakot si Joseph. He was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. And he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets, that he would be called a Nazarene. So nasa prophecy na naman na tatawagin si Jesus Christ na Nazarene. Makikita ito sa Isaiah chapter 11 verse 1. Iba ang Nazarene sa Nazarite, no? Yung Nazarite, hindi tumitikim ng alak at hindi nagpapagupit ng buhok. Parang si ang example ng Nazarite na yung vow na yon sa Old Testament. Kaya si Jesus Christ, Nazarene siya, hindi siya Nazarite kasi si Jesus Christ nakatikim siya ng wine. Okay? Kaya si Jesus Christ hindi siya Nazarite, Nazarene siya kasi doon siya lumaki. Iba ang Nazarite. Kaya mali yung pinapakita sa mga pictures or sa mga movies na mahaba ang buhok ni Jesus Christ. Hindi mahaba ang buhok ni Jesus Christ. Kasi hindi naman siya Nazarite. Naintindihan mo yung sinasabi ko? So yung Nazarite, no, example ng mga Nazarite, si Samuel, tsaka si Samson. Mga Nazarite yon. At tsaka si John the Baptist. Sila yung Nazarite. Hindi nakatikim ng alak at hindi nagpapagupit ng buhok. Pero si Jesus Christ, inuulit ko, hindi siya Nazarite, kundi Nazarene siya kasi doon siya lumaki. So alam na natin yung pagkapanganak ni Jesus Christ, na unang makita siya ng mga shepherd or pastol kaysa sa mga magi. At yung mga magi, hindi natin sila kilala kundi kasi galing sila sa East, na ang religion nila ay Zoroastrianism, at na tumitingin at sorcerer sila at tumitingin sila sa mga stars. Kaya nung nakita nila ang stars na makinang na makinang at meron silang wisdom, kakaibang wisdom nila, ibang karunungan nila, yun ang naging way para ma-reveal sa kanila na ipinanganak na ang Messiah.
Pero tayo, bilang mga Christians, bilang mga followers ni Christ, hindi tayo dapat susunod sa mga magi. Ay, may mga magi, tumitingin pala sa stars. Nakita nila si Jesus. Hindi. Kasi yung mga magi, iba yung paniniwala nila. Although nakita nila si Jesus Christ na Messiah, King of the Jews, hindi sila follower ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Kasi ayaw ni Almighty Father ng magic, ayaw ni Almighty Father ng sorcery, ayaw ni Almighty Father ng titingin ka sa stars. Ang gusto ni Almighty Father, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya at kay Jesus Christ, magkaroon tayo ng faith. So, at saka nakita natin dito na gustong ipapatay si Jesus Christ, baby pa lang siya. Gaya ni Moses, gusto ring ipapatay gusto ring ipapatay yung mga babies nung time ni Moses. Pero hindi si Moses lang ang gustong ipapatay na, kundi lahat ng baby na lalaki nung time ni Moses gustong ipapatay kasi dumadami na ang mga Israelites nung time na yun sa Egypt. Kaya gustong ipapatay lahat ng mga babies na lalaki. Iba naman ang issue kay Jesus Christ. Gustong ipapatay si Jesus Christ nung baby siya kasi siya ang King of the Jews. Natathreaten si Herod, natatakot si Herod. And at the same time, hindi kay Almighty Father si Herod. Iba ang nasa puso ni Herod. Greediness, inggit ang nasa puso ni Herod. At ibig sabihin nun, ang namamayani sa kanya, kung inggit ang namamayani sa kanya at takot, hindi yung kay Almighty Father, kundi sa devil yon. Kaya gusto niyang ipapatay si Jesus Christ. Pero hindi nila masasaktan si Jesus kasi binabantayan ni Almighty Father si Jesus, kasi hawak ni Almighty Father ang buhay natin. At may time frame si Almighty Father sa lahat ng bagay. So ito yung Matthew chapter 2. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil gina-guide niya ako. Kasi kung sa sarili ko lang, hindi ko alam. Actually, lately kahapon ko lang nalaman na mas unang nakita ng mga shepherds si Jesus Christ kaysa sa mga magi. At nasa bahay na si Jesus Christ, wala na siya sa manger nung makita siya ng mga magi. Kaya yung depiction ng Belen, pag nakikita nyo sa tuwing Pasko or Christmas na sineselebrate nyo, mali yung depiction na yun. Kasi titingin tayo sa Bible. That's only human tradition. Titingin tayo sa Bible para makita natin yung katotohanan. Dahil ito ang guide natin, ang testimony ng mga tao, ang testimony ng mga nakasama ni Jesus Christ. Lagi tayong magpapasalamat kay Almighty Father sa kanyang pagmamahal dahil pinadala niya si Jesus Christ sa atin. Lahat ng ginagawa ni Almighty Father ay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Lagi tayong magpe-pray at magbabasa ng Bible. God loves us all so much.